Sa ilang taon na gumagawa ako ng video, palagi may isang tanong na kadalasang ibinabato sa akin. Ito ay kung mayaman ba ako? Tinatanong sa akin ito dahil ang dating sa mga trolls at manonood ay ano ang credibility ko na gumawa ng mga video tungkol sa personal finance, kundi nga nila makita yung mga post ko sa social media ng mga malalaking bahay, mamahaling sasakyan, mga alahas at kung ano-ano pang mga bagay para masabi na mayaman ako. Well, ito ay nag-spark ng tanong sa akin, paano mo nga ba masasabi na mayaman ka? Sa panahon kasi ngayon ng social media, ang sukatan ng yaman ay nakikita sa palagi nakapost ng mga vloggers at gurus na bumibili sila ng mga alahas, nagta-travel, may malalaking bahay, magagandang sasakyan, o simply sinasabi nila na may business sila at kumikita ito ng 7 figures at willing daw silang tulungan na yumaman ka basta bumili ka lang ng online course nila. Pero para sa akin ay mali ito. Kaya gusto kong i-share sa inyo kung paano mo ba masasabi na mayaman ka sa sarili mong estado at chapter mo sa buhay. Marami sa atin ang iniisip na para masabing mayaman ka ay dapat ay kaya mong kumain sa mamahaling restaurant, bumili ng mga branded na damit at may maganda kang bahay at sasakyan. At dahil na rin sa taas ng expectation ng society natin ngayon, ay marami ang iniisip na wala na silang pag-asang yumaman. Ngunit ang di nila alam ay mas mayaman pa sila compare sa karamihan ng tao. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga signs na mas mayaman ka pa sa inaakala mo. Una, kung titigil ka magtrabaho ay kaya mong mabuhay ng 1 o 2 taon. Lagi natin pinag-uusapan ang importance ng pag-ipon ng pera at pag-i-invest nito. At isang magandang halimbawa na okay ka financially ay the fact na kung may mangyari sa'yo ay di maaapektuhan ang lifestyle mo. Dahil na rin sa handa ka at may pera ka nakatabi para sa mga ganitong emergencies. Pangalawa, ang pagkakaroon ng 1 million pesos ay di ganong kalaking halaga. Maraming gusto maging milyonaryo until ma-realize nila na ang pagkakaroon ng 1 million pesos ay di naman talaga ganong kalaki. Taon-taon kasi ay tumataas sa mga bilihin at after 10 years yung 1 million pesos mo ay konti na lang din ang kayang bilhin. Kaya maraming Pinoy ang nagiging wais sa pag-i-invest at inilalagay nila ito sa mga investment vehicles like Pag-ibig MP2 na kayang kumita ng 5 to 6% per year. Makakatulong ito para ang 1 million pesos mo ay makasabay sa inflation. Pangatlo ay malaya ka. Nararamdaman mo ba na kung gusto mong umalis sa lugar mo o sa trabaho mo ay makakaalis ka at kung may gusto kang gawin ay magagawa mo at ikaw mismo ang magde-decide kung saan mo uubusin ang oras mo? If yes, then siguro ay mayaman ka. Isa sa mga benefits ng pagiging financially secure ay may options ka sa buhay mo. Yun bang malaya kang gawin kung ano ang mga gusto mo? Pang-apat ay meron kang multiple streams of income. In relation sa number 1, kung sakaling magkaroon ka ng emergency at di mo kaya magtrabaho, ay kaya mong mabuhay nang di naapektuhan ang lifestyle mo. Dahil na rin ito sa may different sources of income ka na nagpo-provide ng pera para sa iyo. Importante ang pagkakaroon ng iba pang sources of income maliban sa trabaho mo kasi kung isa lang ang source of income mo, kahit gaano pa ito kalaki ang kinikita mo dito, ay di mo masasabing mayaman ka kasi once na nawala ito, then game over. Panglima, masaya ka sa buhay mo. Sasabihin niyo siguro sa akin, "Hoy, invest up. Money cannot buy happiness." Then sasagutin naman kita, "Ay ganun ba? Bakit pag late ang sweldo ay ang lungkot mo?" Di nga kayang bilhin ng pera ang kaligayahan, pero kaya naman itong magbigay ng comfort. Comfort na pwede mong i-share sa iba at makapagbigay ng mas mahabang oras para makasama mo ang mga mahal mo sa buhay. In relation sa idea na ito, gusto kong panoorin nyo yung video ko tungkol sa Mexican fisherman at intindihin nyo ang lesson sa kwentong ito. At sa mga hindi pa napapanood ito, ay ilalagay ko yung links sa comment section o sa description ng videong ito. Ang pang-anim ay naghihintay ka sa susunod na financial crisis. Naniniwala ka na in times of crisis ay may opportunity na naghihintay. Financial crisis ay tulad ng isang Black Friday sale sa Shopee. Dahil alam mo na magandang opportunity ito para bumili ng mga assets sa mababang halaga. Ang sarap ng feeling kung bibili ka lang ng Jollibee stocks worth 125 pesos lamang per share kasi alam mo na quality company ito at tataas ang value nito over time at madaragdagan pa ang yaman mo. Ang pang-pito, may investments ka. Kung ikaw ay may kakayahan na mag-invest sa stock market, Pag-ibig MP2, may mga properties ka, at iba pang asset na nagpapalago ng iyong pera, maaaring ito ay isang palatandaan na nakakaangat ka sa buhay. Sapagkat malaking bilang ng mga Pinoy ngayon ang wala pa rin kakayahan na mag-invest ng kanilang pera. Kaya sa halip na gastusin mo ang lahat ng iyong kita,
kaya mong maglaan ng isang bahagi ng iyong kita para makapag-invest sa iyong mga long-term financial goals. Ang kakayahan mo na mag-invest ng iyong pera ay nagpapakita ng iyong kaalaman at pagiging disiplinado sa pag-manage ng pera, na kritikal sa pagpapalago ng yaman sa hinaharap kundi pati na rin sa potensyal na pag-unlad at seguridad ng iyong financial situation. Ang pangwalo, marunong ka magpasalamat. Kung ikaw ay may kakayahan na magpasalamat sa mga bagay na meron ka sa iyong buhay, kahit hindi perpekto ang sitwasyon mo, then mas mayaman ka pa sa inaakala mo. Ang pagiging grateful at pagpapahalaga sa simpleng bagay sa buhay ay nagpapakita ng isang positibong pananaw at pagpapahalaga na hindi nasusukat ng pera lamang. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga biyaya at pagpapahalaga sa maliliit na bagay, nagpapakita ito ng iyong kapasidad na makita ang kagandahan at pag-asa sa kabila ng mga hamon at kahirapan sa buhay. At ang panghuli, malusog ka at wala kang sakit. Napaka-obvious naman ito, pero paano nyo magagawa yung multiple sources of income nyo o paano ka makakaalis sa lugar na kinalalagyan mo kung nasa kama ka lang at may sakit? Napaka-importante ng kalusugan kasi ito ang magdedetermine kung paano mo rin ma-achieve ang financial goals mo. Ikaw ba, ano ang mga signs na masasabi mo mayaman ka pa sa inaakala mo? Type mo naman sa comment section below. At para naman sagutin ang tanong nyo kung mayaman ba ako, then pakinggan nyo ako. Ito ang masasabi ko. Dati ako nakatira sa squatter area lamang at madalas payless lang ang agahan. Di ko kayang bumili ng mga gamit at damit at yung uniform ko sa school ay lumang-luma na at pasalin-salin lang sa aming magkakapatid. Kadalasan ay wala akong baon at madalas na humihingi din ako ng pagkain na lang sa aking mga classmate. At noong nagtatrabaho na ako ay kulang na kulang ang sweldo ko at madalas ay di ako nakakapasok sa trabaho kapag di ako nakasweldo sa oras. O kailangan ko pa mangutang sa tindahan ng pamasahe para lang makauwi ng bahay. Compare sa buhay ko ngayon na kaya kong sustentuhan ang needs ng aking pamilya nang walang problema, may maayos na bahay at kumikita din ng maayos. Di ko na rin kailangang umutang ng pamasahe para lang makauwi. So ano ang ibig kong sabihin dito? Di mo dapat hangarin yung mga bagay na sinasabi at ipinapakita ng ibang tao sa social media. Hindi dapat natin sinusukat ang mga bagay sa pamamagitan ng pamantayan ng yaman na karaniwang nakikita natin sa mga guru at sa mga celebrity ngayon. At para sa akin, masasabi ko na nabubuhay ako ng komportable. Hindi ko pa ba dapat ituring ang sarili ko bilang mayaman nang higit pa sa iniisip ko? At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.